Sa tahimik na sandali matapos ang digmaan, tila mabigat ang hangin sa loob ng kastilyo. Tiningnan ni Patrick McLean ang kanyang anak na si Logan. Sinabi niya kay Logan na ngayong nalutas na ang kagyat na problema tungkol sa mga Kalia Knights, dapat na itong magpahinga. Sa kabila ng tagumpay, nag-aatubili pa rin si Logan na iwan ang kanyang mga tungkulin. Napansin ng kanyang ama ang pag-aalangan at mariing nagpumilit. Bahagyang tumawa si Logan, at tiningnan niya ang kanyang ama at sinabing natatandaan niya ang kanyang pangako, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin, hindi kayang makipagtitigan habang ang kanyang isip ay abala sa listahan ng mga dapat gawin. Sinabi niya tila marami pa ring hindi nalulutas na isyu sa teritoryo. Tumingin siya sa kanyang ama at nagmungkahing magdaos ng isang malaking kumperensya. Nang makita ang balak na pagprotesta sa mukha ni Patrick, mabilis siyang nangako. Sinabi niyang talagang magpapahinga siya kapag tapos na ang kumperensya. Tumayo si Patrick McLean ng tahimik sandali, inisip niya ang mabilis na paglawak ng kanilang lupain at na-realize na may punto si Logan. Nagsimula ang kumperensya habang nagtitipon ang lahat ng mga basalyo ng Marquisate sa bulwagan. Nakatayo ang mag-ama ng magkatabi sa mataas na balkonahe, isang simbolo ng lakas ng linyang McLean. Tiningnan ni Patrick ang napakaraming tao at inanunsyo na sisimulan na ang unang regular na kumperensya ng pamilyang McLean bilang isang marquis. Kumakbang pasulong si Logan, ang boses ay malinaw at matatag. Sinabi niya na matapos ang digmaan at ang pag-angat ng pamilya sa ranggong marquis, nabalitaan niyang maraming malaki at maliliit na pagbabago sa nasasakupan. Tiningnan niya ang mga basalyo at sinabing, pag-usapan natin ang mga problema ng isa-isa at humanap tayo ng mga solusyon. Una, itinaas ni Sir Clayton ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Logan nang may sigla at sinabing nakuha na niya ang direksyon ng pananaliksik na hiniling sa kanya. Ngayon po ay kailangan namin ng pondo para sa pananaliksik na iyon, sabi niya. Agad na sumunod si Sir Hammer, sinabi niyang kulang din sa tao ang mga workshop. Ipinaliwanag niya na mabilis na tumataas ang demand para sa kanilang mga espesyal na armas. Upang mapataas ang produksyon ng mga repeating crossbows, binigyang diin niya na kailangan nila ng 3 beses na dami ng mga artesano kaysa sa kasalukuyan. Hindi rin nagpahuli si Sir Dwayne. Bakas ang sigla sa kanyang mukha habang sinasabing ang pinakamataas na prioridad ngayon ay ang pagkuha ng mga tauhan para sa administrasyon. Tumingin siya sa Panginoon at sa batang master nang may pagsusumamo. Sa desperadong tono, nakiusap siyang kumuha ng mas maraming administrador dahil nalulunod na ang kanyang mga tauhan sa dami ng paperwork sa pamamahala ng isang marquisate. Matapos silang pakinggan, same time na tumanggo si Patrick at sinabing, ang lahat ng ito ay mahahalagang bagay. Habang patuloy ang bulungan ng mga basalyo, makikitang malalim ang iniisip ni Logan. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat kahilingan. Pananaliksik ni Sir Clayton, alam ni Logan na kung matatapos ang pananaliksik sa mga low-level artifacts, posible itong ay mas produce. Ito ay magbibigay sa kanilang mga sundalo ng bentahe na wala sa ibang hukbo sa kaharian. Sa produksyon ni Hamar, walang sinuman sa kaharian ang hindi nakakaalam sa bagsik ng kanilang mga repeating crossbow. Napagtanto ni Logan na oras na upang ihanda ang pagbebenta nito sa buong bansa upang palakasin ang kanilang ekonomiya, ngunit hindi ito kakayanin ng kasalukuyang bilang ng tao. Kailangan nila ng mga dwarf na ang galing sa paggawa ay walang katulad. Sa administrasyon ni Dwayne dahil sa sunod-sunod na tagumpay at gantimpala ng hari, ang teritoryo ay lumaki ng napakabilis. Kailangan ng mga administrador upang masigurong nakukolekta ang buwis, na ipapatupad ang batas, at napapakain ang mga mamamayan. Inilibot ni Logan ang kanyang paningin upang humanap pa ng ibang alalahanin. Nagtanong siya, mayroon pa bang ibang agenda? Napansin niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ron Ian sa gitna ng karamihan. Sinusubukan ni Ron Ian na magtago, ngunit masyadong matalas ang pakiramdam ni Logan. May sasabihin ka ba? Tanong ni Logan. Bahagyang nagulat si Ron Ian at napaigtad ang kanyang mga balikat. Noong una ay nagatubili siya, tila naghahanap ng tamang salita. Nakita ito ni Logan at ngumiti ng may paghikayat. Matapos mag-isip sandali, kumakbang pasulong si Ron Ian. Sinabi niya na habang tumataas ang katayuan ng pamilya, biglang dagsa ang mga mangangalakal at mga refugee. Ang pagdagsa ng tao ay tanda ng kasaganaan, ngunit may dala rin itong dilim. Dahil po rito,
nagiging madalas na ang mga krimen tulad ng pagnanakaw at pangho-hold up, ulat ni Ron Ian, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala para sa mga karaniwang tao. Matapos marinig si Ron Ian, sumang-ayon din ang mga basalyo sa kanya. Sinabi nilang nakabalita rin sila na naghihirap ang mga mamamayan at masyado ng kapos ang bilang ng mga lokal na gwardya. Dahil dito, nagmungkahi si Ron Ian na baguhin na ng tuluyan ang sistema. Nagulat ng husto sina Logan at Patrick sa narinig. Nagpalitan sila ng nagtatakang tingin. Nagpatuloy si Ron Ian, sa halip na ibigay ang seguridad sa mga sundalong sinanay para sa digmaan, ang ideya niya ay lumikha ng isang unit na nakatuon lamang sa seguridad upang mamahala nito ng tuloy-tuloy. Iminungkahi niya na kung ang mga sundalong may karanasan o mga retiradong knight ang magiging pundasyon, mas nararapat na ihiwalay na rin ang sangay ng pakikipaglaban. Sa narinig na suhestyon ng kapatid, nasiyahan si Logan dahil sa matinding pagmamalaki. Naisip niya na ang kakayahan ni Ron Ian na makaisip ng sistemang ipinapatupad lamang sa malalaking lungsod ng imperyo ay sadyang katangi-tangi. Isa itong matalinong solusyon na kadalasang nakakaligtaan kahit ng mga veteranong gobernador. Sinabihan ni Logan si Ron Ian na magandang ideya ito at dapat itong isakatuparan. Tinawag niya si Ron Ian sa palayaw na, "Ronnie," at sinabing siya na mismo ang gumawa nito. Gusto ni Logan na magkaroon si Ron Ian ng pananagutan sa bagong inisyatibong ito. Dagdag pa niya, kung patatakbuhin ito na ang sentro ay ang malaking kastilyo, tiyak na magkakaroon ng resulta. Masayang sumagot si Ron Ian na gagawin niya ito. Ngunit biglang naglaho ang kanyang ngiti at napalitan ng isang seryosong ekspresyon habang sinasabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napansin ni Logan ang biglang pagbabago ng kilos ng kapatid at nagtaka kung ano ang problema ni Ron Ian ngayong araw. Ang matinding bigat ng tungkulin sa mukha nito ay tila hindi akma. Nagpasya si Logan na tatanungin na lang niya si Ron Ian mamaya kapag wala na silang kasama sa bulwagan. Ibinalik niya ang focus sa pulong at sinabing pag-usapan muna ang tungkol sa mga tauhan sa administrasyon. Ayon kay Logan, hindi mahirap magpastil ng anunsyo para sa pagkuha ng mga manager. Tumingin siya sa pinuno ng administrasyon at nagtanong kung ilan ba ang eksaktong kailangan nilang piliin. Nagtaas ng kamay si Sir Dwayne at sinabing humigit kumulang 30 tao ang minimum para masakop ang bagong expansion. Idinagdag naman ng isa sa mga tauhan ni Dwayne na dapat ay mga manager na ito na handang isabak agad dahil wala na silang oras para sa mahabang pagsasanay. Habang nakataas ang daliri para bigyang diin ang punto, sinabi ni Sir Dwayne na may isa pa siyang mungkahi. Tumingin siya sa paligid at naging seryoso ang mukha. Gaya ng alam nating lahat, ang mga basalyo sa silid na ito ay mga taong mayroon na tayong tiwala. Sumang-ayon si Logan at sinabing ang tiwala ang pundasyon ng pag-angat ng pamilyang McLean. Iminungkahi ni Sir Dwayne na mula sa mga narito, pumili sila ng mga tauhan na mamamahala at magbabantay sa bawat probinsya. Ipinapanukala niya ang desentralisasyon ng kapangyarihan na magbibigay ng awtoridad sa mga lalaking nasa loob mismo ng silid. Nagtanong si Patrick kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito. Paliwanag ni Sir Dwayne, piliin natin ang mga magiging panginoon ng bawat probinsya rito. Sa narinig, nagliwanag ang mukha ng lahat ng mga basalyo. Halos mapunit ang kanilang mga bibig sa tuwa at gulat sa pagkakataon ng isang dambuhalang promosyon. Sinabihan ni Patrick si Dwayne na magmungkahi muna ng kandidato. Dahil sa pagkapahiya sa direktang tanong, nagtanong si Dwayne kung maaari bang mag-volunteer. Nagkaroon ng bahagyang tawanan sa bulwagan. Habang tumatawa rin, dinurog ni Patrick ang pangarap ni Dwayne nang sabihin itong hindi siya kasali, dahil kailangan niyang bantayan ang pangkalahatang pamamahala sa pangunahing kastilyo. Nagtaas ng kamay si Damian at sinabing mayroon siyang opinyon. Aniya, kahit may mga rekomendasyon, kailangan nila ng pamantayan para masigurong maayos ang pamamahala sa mga probinsya. Iminungkahi ni Damian na para sa mga bagong sakop na probinsya ng Kalia at Terran, ipadala ang mga kasalukuyang kabalyero. Tanong ni Patrick, ang ibig ba niyang sabihin ay ang mga knight? Sumagot ng positibo si Damian at sinabing ang mga bagong sakop na lupain ay tiyak na may sariling lokal na alyansa, lalo na sa mga rehiyong naging kaaway kung saan sariwa pa ang alaala ng digmaan. Maaaring magpabe ang mga sundalo kung mahina ang pamumuno. Kaya kung ang Lord ay isang knight na may sapat na antas, mapapanatili nila ang kaayusan sa pamamagitan ng lakas at disiplina.
Sinabi ni Patrick na magandang ideya ito at isasaalang-alang niya. Tuwang-tuwa si Damien at paulit-ulit na nagpasalamat. Napabuntong hininga si Logan habang iniisip ang potensyal ni Damien. Ang strategist ng Independence Army mula sa kanyang nakaraang buhay, isang lalaking dati ay nagpapakilos ng mga hukbo, ay tuwang-tuwa na ngayon dahil lang sa isang ideyang tinanggap. Hindi makapaniwala si Logan sa laki ng pagkakaiba. Ang Damien na kilala niya ay malamig at kalkuladong mastermind, hindi ang sabik na besalyong ito. Nagpasya si Logan na bibigyan niya ang kaibigan mula sa nakaraang buhay ng posisyon na magpapahintulot dito na gamitin ang talento nito ng lubusan. Inanunsyo ni Patrick McLean na base sa opinyon ni Damien, magdedesisyon na siya sa mga magiging lord. Sinabihan niya ang lahat na magmungkahi ng mga taong naiisip nila. Nagkagulo ang buong silid sa sigla. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga basalyo at nagsimulang irekomenda ang kanilang mga kasamahan at tauhan. May nagmungkahi kay Sir Rugelhus dahil sa katapangan nito sa nagdaang siege. Ang isa naman ay kay Lord Carandoyle para sa katatagan nito sa administrasyon, at kay Lord Rector mula sa Old Beffrose dahil sa malalim na ugat nito sa rehiyon, at marami pang iba. Nang makita ito, tumawa si Patrick at sinabing napaka-enthusiastic ng lahat. Sabi naman ni Logan, syempre, isa itong posisyon na halos kapantay na ng pagiging isang noble. Pagkakataon ito ng panghabang buhay para sa marami sa kanila. Pinagmasdan ng ama ni Logan ang sigla ng kanyang mga basalyo ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sinabi niya na 3 taon lang ang nakakaraan, sila ay isa lamang mapagpakumbabang kastilyo, ngunit ngayon ay lumaki na sila ng ganito. Ipinatong ni Patrick ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak at sinabi kay Logan na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Logan. Lumipat ang eksena sa kabisera, sa loob ng palasyo ng hari. Ang Sword Duke, ang maharlikang tagapayo ng hari, ay naglalakad patungo sa silid ng hari. Pagdating sa pinto, napansin ng Sword Duke na balisa ang gwardya, hindi ito mapakali at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi pinansin ng Duke ang kaba ng gwardya at nag-anunsyo siya ng kanyang pagdating sa boses na hindi matatanggihan, sabay hiling ng pahintulot na pumasok. Mula sa loob, sinabihan ng hari ang Sword Duke na pumasok. Sa pagpasok ng Sword Duke sa silid, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napakunot ang kanyang ilong sa pandidiri. Nang tumingin ang Sword Duke sa hari, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang hari ay kitang-kitang lasing. Napansin din niya ang bote ng alak at baso sa tabi ng hari. Tinawag niya itong, Your Majesty, at tinanong kung bakit ito umiinom ng alak sa gitna ng tanghali. Ngumisi ang hari, sinabi nito na magsisimula na naman ang, istriktong tagapayo, sa kanyang pagsesermon. Nakiusap ang Sword Duke sa hari na huwag uminom. Nang labis dahil natatakot siya para sa katatagan ng trono. Tinitigan nito ang kanyang baso, tinawag niya itong alay para sa kanyang kapatid na namatay ng walang saysay. Sabihin na lang nating isa itong ritual ng pagpapalaya sa aking nakakasakal na nakaraan, bulong nito. Nagpatuloy ang hari, sinabi niyang buong buhay siyang nakakulong sa anino ng kanyang mga kapatid, nagpupumilit mabuhay sa ilalim ng kanilang mga luho at ambisyon. Ngayong nakamit na niya ang kalayaan at ang korona, tinanong niya kung hindi ba niya pwedeng tamasahin ito kahit kaunti. Pakiramdam niya ay pinaghirapan niya ang bisyong ito matapos ang maraming taon ng takot. Nang magsasalita na sana ang Sword Duke, pinutol siya ng hari. Nagtanong ito nang may kawalan ng pakialam, pero anong nagdala sa maharlikang tagapayo rito? Bago pa makasagot ang Sword Duke, isang boses mula sa labas ng pinto ang umabala sa kanila. Mahal na hari, dala ko na po ang inyong ipinag-uutos. Nang marinig iyon, tumayo ang hari sa tuwa, pinatuloy niya ang tao. Sa pagbukas ng pinto, pumasok ang maraming magagandang babae na may mapanuksong mga suot. May dala silang mga tray ng masasarap na pagkain at mas marami pang alak. Dahil dito, lubos na nagulat ang Sword Duke at tinanong ang hari kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang alak na binanggit ko kanina, sabi ng isang hindi kilalang lalaki habang humahakbang pasulong. Ibinuhos niya ang alak sa baso ng hari. Sa pagkakita rito, nangilabot ang Sword Duke sa galit. Sinabi ng hari sa Sword Duke na malamang ay ngayon lang nito nakita ang lalaking ito. Ngumiti siya sa bagong dating. Ipinaliwanag ng hari na ang lalaking ito ay dating isang hamak na taga-sulat sa departamento ng palasyo,
isang mababang posisyon na bihirang makapasok sa loob ng silid. Ngunit ayon sa hari, may talento ang lalaking ito na unawain ang puso ng mga tao. Dahil sa kakayahang ito, pinili siya ng hari bilang bagong Chamberlain. Sa isang mapanlinlang na ngiti, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Cleo at binati ang Archduke. Sa pagkakita sa kalagayan ng hari, ang alak, ang mga babae, at ngayon ang kainahinalang bagong paboritong ito, lubos na nadismaya ang Sword Duke. Napagtanto niya na ang kahariang kanyang pinagsisilbihan ay unti-unti nang nahuhulog sa ibang uri ng kadiliman.